Gospel reflection natin, then Monday na kasi, so kahapon. Gospel reflection natin on Sunday, June 30, 2024. So June 30, doon nagpapalit yung leadership ng bansang Pilipinas under the 1987 Constitution. So, siyempre, yung yung binoto natin, yun yung uupong presidente today, yung June 30. So, yung faith, tayo ay may tiwala, may pananalig sa tao na yun na gagawin niya yung kanyang ipinangako sa kampanya at magsisilbi siya sa mga Pilipino. So, ganun din yung gospel ngayon nung Sunday pala. Okay? Parang yung babaeng dinudugo for 12 years, sabi niya, hawakan ko lang yung damit ni Jesus, gagaling ako, nangyari. And then yung isang lalaki na namatayan ng anak na babae, naniniwalang si Lord lang makakapagpagaling sa kanya, nabuhay yung bata. So yun lang yun, di ba? It's all, yung gospel today, it's all about faith. Yun nga sinasabi nung sa online mas na nakita ko, na maaasahan natin si Lord sa lahat ng bagay. Yung akala mo wala ka na, biglang magkakaroon. At saka kung titingnan natin, yung sitwasyon natin is mas maganda kaysa dun sa sitwasyon ng iba. Kaso lang hindi natin na-appreciate yung sitwasyon natin dahil puro hirap ang nakikita natin. Yung sasabihin yung walang katapusan, buhay ko. Unyemas, pasalamat ka nga, buhay ka pa. Actually, it hit me hard, no? Kasi yung kasama namin sa PWD, may autistic na, may autism na anak. Yung anak niya is autistic. Paano kaya kung ako yung autistic? Di mas mahirap na. Di ba? Although PWD ako, pero mas worse yung autistic kaysa dun sa sitwasyon ko ngayon na hindi pa pinagpapasalamat nitong mga kasama ko sa bahay. Yun. Dahil PWD ako, hindi ako pwedeng pumirma at hindi ko naiintindihan. Well, ganun talaga. Mamaliitin ka, pero wala ka nang magagawa. Kasi minsan naman talaga ang tao walang tiwala o walang pananalig do sa tao. Wala kayong faith sa tao. Kaya wala kayong tiwala sa tao. So, yun lang yung essence ng gospel ngayon, faith. So, yun lang po.